Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Lee Jun. 10 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang asawa at 2 anak sa isang pagsabog. Ang kanyang asawa at anak na babae ay natukoy at inilibing ng mapayapa, habang ang katawan ng kanyang anak na lalaki ay hindi pa natatagpuan. Kaya sa loob ng 10 taon, si Jun ay paulit-ulit na pumupunta sa himpilan ng pulisya upang magtanong kung natagpuan na ba ang katawan ng kanyang anak, ngunit hindi siya kailanman binigyan ng balita ng mga pulis. Gaya ng dati, umuwi si Jun na walang dalang anuman. Sa kanyang pag-uwi, ang driver ng kanyang taxi, na nakilala si Jun at nakita siyang pabalik-balik sa himpilan ng pulisya. Naawa siya kay Jun at hiniling sa kanya na sumuko at kalimutan na ang kanyang pamilya upang mag-focus sa hinaharap. Ngunit inamin ni Jun na hindi niya kailanman magagawa iyon dahil kailangan pa niyang ilibing sa tamang lugar ang kanyang anak na kilala sa pagkakaroon ng pulang nunal sa likod ng kanyang leeg. Si Jun mismo ay nakatira sa maliit na bahay sa bayan ng Course. Nagmamay-ari siya ng isang maliit na tindahan na patuloy niyang pinapangalagaan mula nang mawala ang kanyang pamilya. Ang araw na iyon ay medyo matao, at isa sa mga bumibili ay isang mayabang na lalaki na minamaliit si Jun. Buti na lang, may isang babaeng nakasuot ng pula na tumindig para kay Jun at sinabi na magbibigay siya ng discount sa sinumang magtatangkang paalisin ang lalaki mula doon. May isang malaking lalaki na dumating at tinatakot ang mayabang na lalaki. Di nagtagal, 2 lokal na pulis na nagpapatrol ang dumating, at mukhang kilala nila si Jun ng mabuti. Bigla, nagkaroon ng malakas na lindol na yumanig sa lugar. Isang oras bago ang insidente, makikita natin ang isang gusali, na mahigpit na binabantayan ng 2 espesyal na miyembro ng FBI. May 3 maliliit na bata na lumitaw at naghagis ng mga bato sa bahay na iyon. Bigla, isang grupo ng mga terorista ang lumitaw at inatake ang lugar, pinatay ang isa sa mga ahente ng FBI, habang ang isang babaeng ahente, ay tumakbo papasok sa gusali. Sa loob ng gusali ay may isang babae na saksi na pinoprotektahan ng FBI, isang dating terorista na lumipat ng panig at hinahanap ng kanyang sariling organisasyon. Nang isa sa mga ahente ang tumingin sa babae, natagpuan nilang tumakas siya mula sa likuran. Nang makapasok ang grupo ng mga terorista, ilan lamang na special forces ang kanilang natagpuan. Kahit na nakapatay ang mga ahente ng ilan sa mga terorista, sobra pa rin ang mga ito para sa kanila. Sa huli, lahat ng mga ahente ay napatay, iniwan ang kapitan na buhay upang tanungin. Dinala ang kapitan sa harap ng malaking boss ng mga terorista upang tanungin tungkol sa kung saan nakatakas ang babae. Gayunpaman, dahil hindi rin alam ng kapitan, wala siyang magawa kundi manahimik. Hindi nagtagal, tumawag ang isang opisyal ng gobyerno na nagpondo at kumokontrol sa organisasyon. Nang malaman ng opisyal na isa sa kanila ay nagtaksil at magiging saksi sa kanilang krimen, nag-alala siya at inutusan ang malaking boss na agad na hulihin ang traidor. Kung mabigo sila, hindi lamang sila matutunaw kundi ang opisyal ay nasa panganib din ng pag-aresto dahil sa pakikilahok sa organisasyon. Binigyan sila ng opisyal ng 12 oras para mahuli ang babae, binalaan na kung hindi nila magagawa, puputulan niya ang pakikipag-ugnayan sa kanila at ititigil ang pagpondo sa grupo. May isang babae na nakipag-usap sa boss. Siya ay si Cherry, isa sa mga pinakamahusay sa kanila, na nag-claim na nagtagumpay siya na malaman ang kinaroroonan ng traidor gamit ang isang espesyal na tracking device. Bago sila pumunta sa tinukoy na lokasyon, inutusan ng boss ang isa pa sa kanyang mga tauhan na si Shuji, na pasabugan ang tanging daanan papasok at palabas ng bayan upang walang makapasok o makalabas, kabilang ang traidor na kanilang hinahanap. Narinig ni Jun at ilang tao na nasa kanyang tindahan pa rin sa radyo na ang tanging labasan mula sa bayan ay naharang ng landslide. Sa madaling salita, lahat sila ay natrap sa maliit na bayan na ito. Di nagtagal, may isang pastor na lumitaw, may dalang sugatang bata at isang babae na walang iba kundi ang dating terorista na naging traidor, si Linwan. Ang nakaraan ni Jun ay hindi nila alam, ngunit tila marami siyang alam tulad ng kung paano gamutin ang mga sugat na dinaranas ng bata. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga terorista ang lumitaw, handang atakihin ang tindahan ni Jun. Pakiramdam na wala siyang ginawang mali at ayaw niyang makialam sa labanan, nagpa siya ang mayabang na lalaki at 2 iba pang customer na lumabas upang sumuko. Gayunpaman, ang 2 tao ay nabaril at napatay, na nag-iwan sa mayabang na lalaki sa pagkabigla. Nakapag-survive siya matapos siyang hilahin ni Jun pabalik sa loob.
Hindi nagtagal ay lumitaw ang malaking boss ng mga terorista at labis na iginagalang ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Napatunayan ito nang umupo siya, agad na lumuhod ang lahat ng miyembro bilang tanda ng paggalang sa kanya, na tinatawag nilang ama. Maaaring agad na umatake at magmasaker ang boss sa lahat, ngunit pinili niyang makipagnegosasyon na lamang. Nalaman na ang batang dinala ni Lin at ng pastor ay isang potensyal na henyo ng malaking boss na minsang kinidnap mula sa kanyang pamilya. Nalaman din na karamihan sa mga terorista ay mga biktima ng pagdukot at sinanay nila ang mga ito mula pagkabata upang maging tapat na tropa ng malaking boss. Gusto ng boss na mag-alok ng kasunduan kay Jun at sa iba pa, ibigay si Lin at ang bata kapalit ng isang bag ng pera. Binigyan niya sila ng 3 minuto para magdesisyon, binalaan na kung hindi sila makapagbigay ng sagot sa loob ng takdang oras, gagamit siya ng dahas para makamit ang kanyang layunin. Ayaw niyang masangkot ang iba sa kanyang mga problema, kaya nagpa siya si Lin na sumuko. Ngunit bago niya gawin iyon, lihim niyang ibinigay kay Jun ang isang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ng kanyang organisasyon. Ngunit pinigilan siya ni Jun at sa halip ay isinara ang kanyang tindahan. Nang mapagtanto nilang hindi nila ibibigay si Lin, tinawag ng boss ang isa sa kanyang mga tauhan, na si Yusuf, isang matangkad at malakas na lalaki na may suot na bakal na helmet sa kanyang ulo, upang pumasok at kunin si Lin at ang bata. Dahil ang lungsod ay dating lugar ng digmaan, kaya mayroon itong lihim na daan, parang lihim na lagusan, sa ilalim ng tindahan. Agad na sinabi ni Jun sa lahat na bumaba doon habang siya ay bumalik sa tindahan upang maghanda ng bitag gamit ang maliliit na lata ng gas at mga pako na inilagay sa microwave. Pagpasok ng mga terorista sa tindahan, sumabog ang bitag, nagkalat ang maiinit na pako at tinamaan sila. Samantala, si Jun at ang kanyang mga kaibigan ay nasa tunnel na. Nang makarating sila sa isang silid, natagpuan nilang hindi mabuksan ang pinto dahil kinakalawang ito. Muling ipinakita ni Jun ang kanyang galing sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente upang sirain ang pinto. Sinabi niya sa lahat na kailangan niya ng mga metal na bagay, tulad ng mga kutsilyo sa hapagkainan, at kailangang bumalik sa tindahan upang kolektahin ang mga ito. Ginamit ni Jun ang mga kondom na dinala ng babae upang gumawa ng nakakalason na smoke bomb, dahilan para magkaroon sila ng oras sa pamamagitan ng pagpigil sa boss at mga natitirang umaatake na pumasok sa tindahan. Pagkatapos ay sinuri niya ang tindahan kasama ang 2 opisyal. Bigla, lumitaw si Yusuf na nakaligtas sa pagsabog, at umatake. Sinubukan ni Jun ang maraming atake, pero sa kabila ng lahat, nakayanan ni Yusuf ang mga ito. Mahirap ang laban at nagresulta pa sa pagkamatay ng isang customer na tumulong kay Jun. Nang mamatay ang sibilyan, pumasok ang ilang iba pang terorista upang umatake, ngunit mabilis na kinuha ni Jun ang baril at pinatay silang lahat. Pagkatapos, kinailangan niyang harapin muli si Yusuf na matatag pa ring nakatayo. Sa wakas, nagawa ni Jun na masaktan si Yusuf at tinapos ang laban sa isang malakas na palo gamit ang hammer sa ulo ni Yusuf na agad siyang napatay. Si Jun at ang kanyang mga kaibigan ay sinira ang bakal na pinto gamit ang kuryente. Samantala, pumasok ang boss sa tindahan at natagpuan si Yusuf na patay sa isang nakasisindak na kalagayan. Ito ay nagpagalit kay Cherry, dahil palagi niyang tiningnan si Yusuf bilang kanyang nakatatandang kapatid. Noong bata pa siya, siya ay pinabayaan hanggang sa inampun siya ng boss, inalagaan at tinuruan siya, at si Yusuf ang pangalawang tao na nagpakita sa kanya ng kabaitan, at binigyan pa siya ng pagkain minsan. Galit na galit sa pagkamatay ni Yusuf, kumilos si Cherry ng mag-isa upang hanapin si Jun at maghihiganti. Samantala, natuklasan ni Shuji ang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Jun, na nagpakita na siya noon ay isang brutal na operatiba ng Special Forces na nag-iisa lamang na pinapatay ang isang buong grupo ng terorista. Nang malaman na pumasok ang mga terorista sa tunnel para hulihin sila, sinabi ni Jun sa lahat na magpatuloy habang siya ay nanatili sa likuran upang harapin sina Cherry at ang mga terorista. Hindi nagtagal ay lumitaw sina Cherry at ang mga terorista, at walang pag-aalinlangan nilang inatake si Jun. Sa hindi inaasahang paraan, napatay ni Jun ang lahat ng mga terorista, naiwan na lamang si Cherry. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Sa kabila ng malubhang mga sugat, ang karanasan ni Jun ang nagbigay sa kanya ng kalamangan, na nagbigay daan sa kanya na manalo sa laban at sa huli ay talunin si Cherry, gamit ang kanyang sariling armas laban sa kanya. Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo, kumuha si Cherry ng 2 granada at pinasabog ang mga ito, na nag-collapse sa bahagi ng tunnel.
Sa madaling salita, sa wakas ay nagkamalay si Jun sa tunog na nagmumula sa kanyang relo. Agad siyang nakasunod sa iba, ngunit natagpuan nilang nakulong sila sa loob ng tunnel. Ang susunod na pinto na may armor ay imposibleng buksan, at ang kabilang dulo ng lagusan ay ganap na naharang ng mga bato mula sa pagsabog. Sa sandaling iyon, isa sa mga opisyal ang nakaramdam ng simoy ng hangin na nagbigay signal ng posibleng daan palabas. Matapos maghanap, sa wakas ay nakakita sila ng puwang, sinimulang hukayin ito, at lumabas sila sa tuktok ng isang tore. Sa pag-aakala ng mayabang na lalaki na ligtas na sila, binaril siya ng isang sniper, tinamaan siya sa ulo. Ang babae at ang bata ay nabaril din. Isa sa mga opisyal ang sinubukang protektahan ang nasugatang bata ngunit siya rin ay nabaril. Sinakripisyo niya ang sarili niya para mapabagsak ni Jun ang sniper. Sa huli, tanging si Jun, isang opisyal, si Lin, at ang pastor na lang ang natira. Dinala sila ni Jun sa isang bodega kung saan niya iniimbak ang kanyang mga kalakal, at inutusan silang maghanap ng ligtas na lugar. Pagkatapos ay nag-set up siya ng sunod-sunod na nakamamatay na mga bitag, pinatay ang isa sa mga terorista at ginamit ang mahahabang wire para bitayin ang isa pa. Nang sinubukan ni Shuji na makipag-ugnayan sa kanyang mga tao, kinuha ni Jun ang komunikasyon at hinamon siya sa isang laban. Dumating si Shuji, natatakot nang makita niya ang kanyang mga namatay na kasamahan. Nang pumasok sina Shuji at ang kanyang mga tao sa bodega, nagpalabas si Jun ng isa pang bitag gamit ang nasusunog na pulbos, sinunog sila. Si Shuji ang tanging nakaligtas na nagresulta sa isang matinding laban kay Jun. Habang naglalaban sila, nabaril si Jun ng isa pang papasok na terorista, pero nakialam si Lin at ang iba pa, at napatay nila ang shooter. Kahit sugatan, nagawa ni Jun na hawakan si Shuji, pinigilan siya sa pagkilos. Sa sandaling iyon, napansin ni Jun ang pulang nunal sa likod ng leeg ni Shuji, at napagtanto na si Shuji ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Nagulat, binitawan ni Jun ang kanyang pagkakahawak ngunit hindi alam ni Shuji na si Jun ang kanyang ama kaya sinaksak niya ito. Nang dahan-dahan na hinaplos ni Jun ang ulo ni Shuji ay doon lang niya napagtanto na ang lalaking kanyang sinaksak ay ang kanyang ama. Ang kanilang muling pagkikita ay maikli lamang, dahil dumating ang malaking boss na may dalang kutsilyo, na naglalayong patayin si Jun. Pinigilan ni Shuji ang kutsilyo, pero inutusan siya ng boss na tapusin si Jun. Bigla, sinaksak ni Shuji ang lalamunan ng boss gamit ang kanyang sariling mga kamay. Si Jun ay bumagsak, at naiwan si Shuji na nagluluksa sa ginawa niya sa kanyang ama. Bago matapos ang pelikula, umalis si Lin patungong ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Nakita niya ang pastor sa paliparan at ibinigay sa kanya ang flash drive na naglalaman ng mga lihim ng organisasyon. Ngunit hindi inaasahan, nalaman na ang pastor ay isang tapat na tagasunod ng boss, at lihim niyang kinuha ang flash drive mula kay Lin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.